Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Noong tag-init ng 1917, sa isang tahimik na baryo sa Portugal na tinatawag na Ftima, 3 batang pastol ang namuhay ng payak sa kanilang munting mundo. Si Elcia dos Santos, isang 11 taong gulang na puno ng karunungan sa kabila ng kanyang murang edad, ang siyang nangangalaga sa kanyang mga pinsang sina Francisco at Jacinta Marto, na parehong mas bata ngunit kasing mapagmasid sa kalikasan. Sa simula, ang buhay nila ay umiikot lamang sa mga pangkaraniwang gawain, pag-aalaga ng mga tupa, pagkanta ng mga simpleng awit, at pagninilay sa kagandahan ng mga burol na tila isang piraso ng paraiso sa lupa. Ngunit isang umagang puno ng liwanag, habang iniinom nila ang kanilang tanghalian sa ilalim ng lilim ng isang puno, isang kakaibang tanawin ang nagbukas sa kanilang mga mata. "Elcia, ano yon sa langit?" tanong ni Jacinta, na nakatingala sa isang maliwanag na tila mas matingkad kaysa sa araw. Si Francisco, bagamat hindi sigurado sa kanyang nakikita, ay tumahimik, pinapakiramdaman ang kakaibang init na tila bumabalot sa kanila. "Parang may nagmamasid sa atin," bulong ni Elcia, na sa kabila ng kanyang karaniwang lakas ng loob ay biglang nakaramdam ng kabog sa kanyang dibdib. Ang liwanag ay unti-unting lumapit at anyo ng isang babae na balot sa kagandahan ang lumitaw. Siya ay nagningning, ngunit hindi masakit sa mata, na parang liwanag na nagmula sa puso ng langit. "Huwag kayong matakot," wika ng babae, na ang boses ay kasing payapa ng hangin. "Ako ang ina ng Diyos. Naparito ako upang magdala ng mensahe para sa buong mundo." Habang nagtatagal ang panayam sa pagitan ng ina at ng mga bata, ibinahagi niya ang kanyang paunang babala. Sinabi niya na ang mundo ay puno ng kasalanan at kailangang magsisi ang sangkatauhan. Ang mga bata, bagamat naguguluhan sa una, ay naramdaman ang bigat ng mensahe. "Bakit tayo ang pinili niya?" tanong ni Francisco habang pauwi sila sa kanilang baryo. "Siguro dahil alam niya na makikinig tayo," sagot ni Elcia, pilit na inuunawa ang kahulugan ng kanilang karanasan. Ngunit hindi naging madali para sa kanila ang tahimik na pagtanggap ng misyon. Pagbalik nila sa baryo, ibinahagi ni Jacinta, sa sobrang pananabik, ang kanilang nakita sa ilang mga kapitbahay. Sa halip na mabighani, marami ang nagduda at tumawa sa kanilang kwento. "Nakakita kayo ng babae sa ulap?" "Ano yan?" kwentong pambata, malisyosong tugon ng isang matandang lalaki sa baryo. "Nagsasabi kami ng totoo," pilit ni Jacinta, ngunit ang kanyang maliliit na luha ay nagpatunay ng hirap ng kanilang sitwasyon. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nagsimulang bumalik ang 3 sa lugar ng aparisyon. Sa bawat pagbisita, nagiging malinaw ang utos ng Birhen, panalangin, sakripisyo, at ang mahalagang misyon na ibigay ang babala sa mundo. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may natatagong bigat na hindi agad maunawaan ng mga bata. Sa huling bahagi ng kabanata, ipinakita ang hamon sa pananampalataya ng mga bata nang magsimulang kumalat ang kanilang kwento sa buong baryo. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid nila, nagtanong, nag-usisa, at madalas ay hindi naniwala. "Kung talagang totoo ang sinasabi ninyo, bakit hindi niya ipakita sa amin?" tanong ng isa sa mga kritiko. "Minsan, hindi natin kailangang makita para maniwala," tugon ni Elcia, ang kanyang boses ay puno ng tapang ngunit may halong kaba. Habang dumidilim ang kalangitan at nagiging mas komplikado ang kanilang misyon, ang 3 bata ay nagsimulang maunawaan na ang kanilang mga simpleng buhay ay magbabago magpakailanman. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, isang kakaibang kapayapaan ang pumuno sa kanilang puso, isang paunang indikasyon na sila ay napiling magdala ng isang napakalaking misyon. Habang patuloy ang mga araw, ang 3 bata ay bumalik sa lugar kung saan nagpakita ang Birhen Maria. Sa bawat pagkakataon, tila mas nagiging maliwanag ang kanyang presensya, at mas tumitindi ang mga mensahe. Ang Birhen ay nagbigay ng babala tungkol sa kaparusahan ng kasalanan at ang mahalagang papel ng pagsisisi at panalangin para sa kaligtasan ng mundo. Isang hapon sa ilalim ng nag-aapoy na araw, muling nagpakita ang Birhen Maria. Ang liwanag mula sa kanya ay tila yumakap sa buong lugar. Si Elcia, sa kabila ng kanyang lakas ng loob, ay naramdaman ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang mga salita. "Mga anak," wika ng Birhen, "ang mundo ay nalulunod sa kasalanan. Kailangan kong ipaabot sa inyo ang isang mahalagang mensahe. Panalangin, sakripisyo, at pagbabalik loob ang inyong sandata laban sa mga darating na panganib." Nagpalitan ng tingin sina Elcia, Francisco, at Jacinta, ngunit walang nagsalita.
Ang kabigatan ng mga salitang iyon ay tila sumampal sa kanilang murang isipan. Bakit tayo, mahal na ina? Tanong ni Francisco, halos pabulong. Kami mga bata lamang. Dahil ang puso ng mga bata ay dalisay, sagot ng Birhen. Kayo ang magpaparating ng aking mensahe sa mundo. Sa mga sumunod na araw, ang tatlo ay tahimik na nagsimula ng kanilang misyon. Pinili nilang magdasal ng mas madalas, mag-ayuno, at mag-alay ng maliliit na sakripisyo. Si Francisco ay naging mas mapagnilay, madalas na umuupo ng mag-isa, nagdarasal sa ilalim ng lilim ng mga puno. Si Jacinta naman, bagamat bata pa, ay nagpakita ng di pangkaraniwang tapang. Sa tuwing naririnig niya ang mga tsismis at panlalait ng mga tao sa baryo, pinapalakasan niya ang loob ng kanyang mga pinsan. Kung ito ang hinihingi ng mahal na ina, gagawin ko, wika niya isang gabi, habang sila'y nagdarasal sa kubo ng kanilang pamilya. Kahit masakit, kahit mahirap. Ngunit hindi lahat ay naging simple. Habang kumakalat ang balita ng kanilang karanasan, mas maraming tao ang naging mapanghusga. Isang araw, isang grupo ng matatanda mula sa baryo ang lumapit sa tatlo, dala ang mga tanong at pag-aalinlangan. Kung totoo ang sinasabi niyo, sabi ng isa, patunayan niyo sa amin. Gusto naming makakita ng milagrong sinasabi niyo. Hindi namin maaaring pilitin ang mahal na ina, sagot ni Elsia nang may paggalang. Ang kanyang plano ay kanyang lihim. Ang kanilang simpleng sagot ay lalong nagpaalab sa galit ng ilan. Ang mga bata ay kinutya, sinasabihan sila'y mga sinungaling o kaya'y naimpluwensyahan ng kung sino. Samantala, sa bahay, ang pamilya ni Elsia ay hindi rin lubos na naniniwala sa kanya. Ang kanyang ina, si Maria Rosa, ay galit na galit. Elsia, itigil mo na ang pagsisinungaling na yan, sigaw nito habang nakaupo sa hapagkainan. Pinapahiya mo tayo sa buong baryo. Nanay, umiiyak na tugon ni Elsia, hindi ko po ito iniimbento. Totoo po ang mahal na ina. Ngunit ang kanyang mga luha ay tila hindi umabot sa puso ng kanyang ina. Sa kabila nito, nagpatuloy si Elsia sa kanyang misyon. Alam niyang may mas malalim na layunin sa lahat ng ito, at hindi niya maaaring talikuran ang ipinagkatiwala sa kanila. Sa ikatlong aparisyon, nagbigay ng mas matindi at mas tiyak na mensahe ang Birhen Maria. Sinabi niya na kailangang magdasal ang mga bata para sa kapayapaan ng mundo, dahil kung hindi, mas titindi pa ang mga sakuna at digmaan. Ipinakita niya ang isang nakakakilabot na pangitain, ang mga kaluluwa sa impyerno, na susunog at nagdurusa. Si Jacinta ang unang tumugon sa nakita. Napakaraming kaluluwa, bulong niya, ang kanyang mga matay puno ng luha. Kailangan nating gawin ang lahat para sila'y iligtas. Si Francisco, bagamat tahimik, ay nakita ring nanginilid ang mga luha. Si Elsia, na pinakamatapang, ay humarap sa Birhen. Mahal na ina, ano po ang maaari naming gawin? Magsakripisyo para sa mga makasalanan, sagot ng Birhen. At ipanalangin ang mundo. Habang bumalik ang tatlo mula sa lugar ng aparisyon, ang kanilang pananaw sa mundo ay nagbago na. Ang kanilang mga murang isipan ay puno ng tanong, ngunit wala silang pinagsisisihan. Ang kanilang panata sa Birhen ay naging mas matibay, at nagpasya silang harapin ang anumang pagsubok na maaaring dumating. Habang naglalakad pa uwi, si Jacinta ang unang nagsalita. Kung ito ang hinihingi niya, gagawin natin. Hindi tayo dapat matakot. Si Francisco ay tumango, at si Elsia ay tahimik na ngumiti. Alam nilang sila'y napiling magdala ng isang mensahe na magpapabago sa mundo. Sa gitna ng mga usap-usapan na mabilis na kumalat sa Fatima at sa mga karatig na bayan, hindi maiwasang makarating sa mga leader ng simbahan ang kwento ng tatlong bata. Ang kanilang karanasan, bagamat hindi kapanipaniwala para sa ilan, ay nagsimula ng magdulot ng interes sa mga pari at obispo sa rehiyon. Ang tanong ng marami ay ito, totoo ba ang kanilang sinasabi? At kung totoo, ano ang kahulugan nito para sa ating pananampalataya? Isang umaga, si Padre Manuel, ang kura paroko ng Fatima, ay dumalaw sa tahanan ni Elsia. Ang kanyang intensyon ay linawin ang mga ulat na kumalat. Naupo siya sa kahoy na bangko sa labas ng kubo, tanga ng isang manipis na Biblia, at tinawag si Elsia. Elsia, maupo ka rito, wika niya sa mahinahong tinig. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa isip ng bata. Ano po ang nais niyong malaman, Padre? Tanong ni Elsia, habang nakaupo sa kanyang harapan. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong tatlo? Ang mga tao ay nagsasabing nakakita kayo ng isang babae na nagsasabing siya ay ang ina ng Diyos. Totoo ba ito? Hindi nagdalawang isip si Elsia. Opo, Padre.
Ang mahal na ina ay nagpakita sa amin. Binibigyan niya kami ng mga mensaheng kailangang iparating sa mundo. Sa saglit na yon, napansin ni Padre Manuel ang di pangkaraniwang determinasyon sa boses ni Elsia. Bagamat bata pa siya, tila may lakas ng loob na hindi maikakaila. Ngunit bilang isang alagad ng simbahan, hindi siya basta-bastang maniniwala. Kung totoo ang sinasabi mo, Anya, ano ang mga mensahe ng mahal na ina? Habang sinasabi ni Elsia ang kanilang karanasan at ang mga babala ng Birhen, si Padre Manuel ay tahimik na nakikinig. Binanggit ni Elsia ang tungkol sa panalangin para sa kapayapaan, sa pagbabago ng buhay, at ang pagpapakita ng mga kaluluwa sa impyerno. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag, ngunit sa loob-loob ni Padre Manuel, nagkaroon siya ng magkahalong damdamin ng pag-aalinlangan at takot. Elsia, naiintindihan mo ba ang bigat ng iyong sinasabi? Tanong niya ng may diin. Kung totoo ito, ang buong mundo ay maapektuhan. Ngunit kung hindi, maraming tao ang maaaring maligaw. Opo, Padre, sagot ni Elsia, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit naniniwala akong totoo ito. Hindi namin ito iniimbento. Nang makarating ang balita sa obispo ng Liria, nagdesisyon siyang siyasatin ang mga pangyayari ng mas malalim. Ipinatawag niya ang 3 bata sa simbahan upang kuhanin ang kanilang salaysay. Sa pagpunta sa Liria, hindi na iwasang kabahan ang mga bata. Si Francisco at Jacinta ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Elsia, na tila kanilang sandigan sa sitwasyong ito. Ang mahal na ina ang nagsabi sa amin na huwag matakot, bulong ni Jacinta habang sila'y naglalakad. Gawin natin ang ating makakaya, sagot ni Elsia, sinusubukang pakalmahin ang kanyang mga pinsan. Sa loob ng malaking bulwagan ng obispo, nagtipon ang mga pari at iba pang opisyal ng simbahan. Nakaupo sa gitna ang obispo, ang kanyang postura ay maotoridad ngunit hindi nakakatakot. Sabihin niyo sa akin, mga bata, wika niya, ano ang nakita niyo sa Fatima? Si Elsia, bilang pinakamalakas ang loob, ang nagsimulang magsalaysay ng kanilang karanasan. Ang kwento niya ay puno ng detalye, ngunit hindi kailanman nagmukhang dramatiko. Inilahad niya ang tungkol sa mga utos ng panalangin, sakripisyo, at ang babala ng Birhen tungkol sa kasalanan. Habang siya'y nagsasalita, napansin ng obispo ang kakaibang tapang at katapatan sa kanyang boses. Hindi ito parang kwentong gawa-gawa lamang. Ngunit hindi rin ito sapat para sa kanya na kaagad maniwala. Kaya't nagpasya siyang gawing lihim ang mga mensahe upang maiwasan ang kaguluhan sa komunidad. Hindi natin maaaring ipahayag ang lahat ng ito sa ngayon, wika niya sa kanyang mga tauhan. Ngunit kailangang bantayan natin ang mga batang ito. Sa kabila ng pag-iingat ng simbahan, ang balita tungkol sa mga mensahe ng Birhen ay patuloy na kumalat. Mula sa mga baryo hanggang sa lungsod, maraming tao ang nakarinig tungkol sa mga lihim ng Fatima. Ang ilan ay naniniwala, ngunit marami rin ang nagdududa. Sa parehong panahon, si Elsia ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng responsibilidad. Sa kanyang murang edad, alam niyang hawak nila ang isang mahalagang mensahe na maaaring magbago ng mundo. Elsia, tanong ni Francisco habang sila'y naglalakad pa uwi mula sa simbahan, paano kung hindi nila tayo paniwalaan? Hindi natin responsibilidad na sila'y maniwala, sagot ni Elsia, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Ang ating tungkulin ay iparating ang mensahe. Habang ang kabanata ay nagtatapos, ipinakita ang simbahan na humaharap sa isang mabigat na desisyon, paano nila ituturing ang mga mensahe ng Fatima. Sa kabila ng kanilang pagdududa, isang bagay ang malinaw, ang 3 bata ay may dalang mensahe na hindi maaaring baliwalain. Sa mga nakaraang taon, unti-unting nabalot ng misteryo at masidhing usapan ang mga mensahe mula sa Fatima. Habang ang mundo ay nagsimulang lumapit sa isang makasaysayang yugto ng kaguluhan, ang mga babala ng mahal na ina ay naging mas mahalaga, lalo na para kay Elsia, na patuloy na iniingatan ang mga lihim sa ilalim ng patnubay ng simbahan. Noong 1939, ang tensyon sa Europa ay umabot sa sukdulan. Ang digmaan ay hindi na maiiwasan, at ang ikalawang digmaang pandaigdig ay sumiklab, na nagdadala ng takot at kaguluhan sa milyon-milyong tao. Sa loob ng kumbento kung saan nanirahan si Elsia bilang madre, ang balita ng labanan ay dumating sa kanya tulad ng isang patunay ng babala ng Birhen Maria. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal sa maliit na kapilya ng kumbento, lumapit ang isa sa kanyang mga kapwa madre. Sister Elsia, wika nito, ang digmaan sa Europa ay mas lumalala. Libo-libo ang namamatay. Parang hindi na ito matatapos.
Tahimik si Elsia, ang rosaryo sa kanyang mga kamay ay humigpit. Sa kabila ng kanyang kalmadong hitsura, alam niya sa puso niya na ang mga babalang ibinigay sa kanila ay nagsisimula ng magkatotoo. Ang mundo ay hindi nakinig, bulong niya habang nakatingin sa krus. Kailangan nating patuloy na magdasal. Ang konsagrasyon ng Russia, na binanggit ng Birhen bilang isa sa mga susi sa kapayapaan ng mundo, ay patuloy na hindi isinasagawa ng simbahan sa paraang eksaktong iniutos ng mahal na ina. Bagamat ginawa ng Papa noong 1942 ang isang panalangin para sa kapayapaan, hindi ito ang itinakdang konsagrasyon. Para kay Elsia, ito ay tila isang hakbang na kulang upang ganap na maisagawa ang plano ng Birhen Maria. Sa mga sulat na ipinadala niya sa Vatican, nanawagan siya na gawing eksakto ang konsagrasyon tulad ng iniutos. Ang mahalagang panawagan ng mahal na ina ay hindi maaaring ipagpaliban, isinulat niya. Ang bawat araw ng pagkaantala ay nagdadala ng mas malalaking panganib sa buong mundo. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nawawala sa ingay ng mga debate at ang pag-aalala ng simbahan na hindi tama ang interpretasyon ng publiko. Habang ang digmaan ay patuloy na nagpapahirap sa mundo, unti-unting nagsimulang maniwala ang mga tao sa mga mensahe ng Fatima. Sa mga kanayunan ng Portugal, ang mga pamilya ay sama-samang nagdarasal ng rosaryo tuwing gabi, umaasa na kahit sa pamamagitan ng kanilang simpleng panalangin ay maaari silang makapag-ambag sa pag-asa para sa kapayapaan. Isang araw, isang matandang magsasaka sa Fatima, si Manuel, ay nagtipon ng kanyang pamilya. Kung ang mga bata noon ay nakita ang liwanag sa gitna ng dilim, wika niya habang hawak ang rosaryo, siguro dapat din tayong maniwala. Hindi masama ang magdasal. Ang panalangin ang ating pag-asa. Sa panahon ng digmaan, ang Fatima ay naging isang sentro ng espiritual na pag-asa. Ang mga peregrino mula sa iba't ibang bahagi ng Portugal ay nagsimulang bumisita sa lugar, nagdadala ng kanilang mga intensyon at dasal. Sa kabila ng pagkawasak sa labas ng kanilang maliit na mundo, ang pananampalataya ng mga tao ay tila mas lumalakas. Noong 1945, matapos ang 6 na taon ng matinding digmaan, natapos na rin ang laban. Ngunit sa likod ng tagumpay ng kapayapaan ay nanatili ang mga sugat ng mundo. Ang Russia at ang paglaganap ng komunismo ay naging malaking banta, na para bang muling binuhay ang babala ng mahal na ina tungkol sa moral na pagkasira ng mundo kung hindi magbabago ang sangkatauhan. Si Elsia, bagamat patuloy sa kanyang tahimik na buhay bilang madre, ay hindi nawalan ng pananalig sa panawagan ng Birhen Maria. Hindi pa huli ang lahat, wika niya sa isa sa kanyang mga liham sa Vatican. Hanggat may nananalangin, may pag-asa. Sa huling bahagi ng kabanata, ipinakita ang mundo na tila nahahati sa pagitan ng mga natututo mula sa babala at ng mga patuloy na binabaliwala ito. Ang Fatima ay naging isang lugar ng pag-asa, ngunit sa likod ng bawat pagbisita ng mga deboto ay ang tanong, hanggang kailan magtitiis ang mundo bago ito tuluyang magising? Noong 1943, sa gitna ng tahimik na pamumuhay ni Elsia sa kumbento, dumating ang isang atas mula sa simbahan na magdadala ng bagong bigat sa kanyang misyon. Ang ikatlong bahagi ng mensahe ng mahal na Birhen, na matagal nang nakatago sa kanyang puso, ay kailangan ng isulat. Ang utos ay malinaw, ipahayag ang lihim sa pamamagitan ng sulat, ngunit panatilihin itong ligtas sa mga mata ng mundo. Sa isang maulang umaga, habang ang kapilya ng kumbento ay balot ng katahimikan, naupo si Elsia sa isang maliit na mesa sa gilid ng altar. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pluma. Sa harap niya ay isang blangkong papel, ang puting espasyo nito ay tila nag-aanyaya ngunit nananakot. Mahal na ina, bulong niya, gabayan mo ako. Hindi ko kayang isulat ito ng mag-isa. Habang iniikot ang kanyang mga daliri sa rosaryo, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Napuno ng lakas ang kanyang mga kamay, at sinimulan niyang isulat ang ikatlong bahagi ng lihim. Ang kanyang pagsusulat ay dahan-dahan ngunit tiyak, bawat salita ay parang bigkis ng pananampalataya at takot. Habang natapos ni Elsia ang pagsulat, huminga siya ng malalim. Ang dokumento ay inilagay sa isang selyadong sobre, na may malinaw na tagubilin, para lamang sa Santo Papa. Ang dokumentong ito, bagamat tahimik na nakasilid sa loob ng sobre, ay parang isang bomba na naghihintay ng tamang oras para sumabog. Noong dumating ang mga kinatawan ng simbahan upang kunin ang sulat, tahimik na iniabot ito ni Elsia. Walang sinuman sa kumbento ang nakakaalam ng tunay na nilalaman nito,
ngunit alam nilang napakahalaga nito para sa pananampalataya at sa kasaysayan ng simbahan. Ang lihim na ito ay hindi para sa akin, wika niya sa kura paroko na dumalaw sa kanya. Ito ay para sa mundo sa tamang panahon. Sa Vatican, ang sobre ay inilagay sa isang espesyal na silid na mahigpit na binabantayan. Ang nilalaman nito ay itinuring na napakasensitibo kaya't tanging ang Santo Papa lamang ang pinahihintulutang basahin ito. Noong mga sumunod na taon, ilang mga Santo Papa ang nagkaroon ng pagkakataong buksan ang dokumento, ngunit ang kanilang mga desisyon ay patuloy na nagtatago sa nilalaman nito mula sa publiko. Noong binasa ni Pope John XI ang lihim, siya ay nanahimik ng matagal. Inilapag niya ang papel sa mesa at tumingin sa bintana ng kanyang opisina. Ito ba ang kinabukasan ng mundo? Bulong niya sa sarili. Ang ilan ay naniniwalang ang lihim ay naglalaman ng mga babala tungkol sa katapusan ng mundo. Ang iba naman ay iniugnay ito sa pagbagsak ng simbahan o sa malalaking sakuna na darating. Ngunit sa bawat haka-haka, mas tumitindi ang misteryo. Sa kabila ng mga haka-haka, si Elsia ay nanatili sa kanyang tahimik na buhay sa kumbento. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang ginawa niya ang kanyang tungkulin. Ngunit hindi maiwasang dumaan ang mga gabi na nagdadala ng mga tanong sa kanyang isip. Bakit kailangang manatiling lihim ito? Tanong niya minsan, habang nakaupo sa ilalim ng puno ng olibo sa hardin ng kumbento. Ang kalmadong hangin ay tila sumagot sa kanya, ngunit walang malinaw na tugon. Ang kanyang mga panalangin ay patuloy na puno ng pag-asa. Alam niyang ang plano ng mahal na ina ay darating sa tamang panahon, ngunit hindi maiwasang maitanong niya sa sarili kung paano tatanggapin ng mundo ang buong katotohanan. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa mundo, lalo na sa panahon ng Cold War, ang mga teorya tungkol sa ikatlong lihim ay dumami. Sa bawat dekada, ang mga haka-haka ay umaayon sa mga takot ng panahon, mula sa digmaang nuklear hanggang sa pagbagsak ng moralidad sa lipunan. Ang lihim, bagamat nakasulat na, ay tila naging isang buhay na simbolo ng pag-asa at takot. Ang ilan ay nagsabi, bakit hindi na lang ito ihayag? Hindi ba't karapatan ng mundo na malaman ang babala ng langit? Ngunit ang simbahan ay nanatiling maingat, nagdududa kung paano maaaring gamitin o maipaliwanag ang mga salitang isinulat ni Elsia. Sa huling bahagi ng kabanata, ipinakita si Elsia na patuloy na nagdarasal para sa mundo. Sa kanyang puso, alam niyang ang pananampalataya ang susi sa lahat ng ito. Ang lihim, bagamat natatakpan pa rin ng misteryo, ay patuloy na nagsilbing paalala na ang plano ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Ang kabanata ay nagtapos sa isang tahimik, ngunit makapangyarihang tanong, kailan darating ang panahon para sa buong mundo na marinig ang nilalaman ng ikatlong lihim? Noong ika-13 ng Mayo, 1981, ang Plaza de San Pedro sa Vatican ay puno ng mga debotong Katoliko na nagtipon upang makita at mabasbasan ng Santo Papa. Si Pope John Paul II, nakilala sa kanyang kababaang loob at malalim na pananampalataya, ay naglalakad sa pagitan ng mga tao, nakangiti at nagpapalain ang bawat isa. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang nakakakilabot na pangyayari ang magbabago ng kasaysayan. Habang kumakaway sa mga tao, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang plaza, na kanina'y puno ng awit at panalangin, ay biglang napuno ng sigawan. Bumagsak si Pope John Paul II sa kanyang upuan, hawak ang kanyang tiyan habang ang dugo ay unti-unting dumaloy sa kanyang puting kasuotan. Papa, sigaw ng mga tao, habang ang mga gwardya ay mabilis na umaksyon upang protektahan siya. Ang gunman, isang lalaking nagngangalang Mehmet Ali Aka, ay agad na inaresto, ngunit ang tanong ay nanatili, bakit nangyari ito? Habang dinala ang Santo Papa sa ospital, ang mundo ay nagtipon sa panalangin para sa kanyang kaligtasan. Sa loob ng mga oras ng operasyon, ang buhay ng Santo Papa ay nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang hindi maipaliwanag na kababalaghan ang nangyari, si Pope John Paul II ay nakaligtas. Nang bumalik siya sa kanyang kamalayan, ang kanyang unang sinabi ay, ang isang kamay ang nagpaputok ng baril, ngunit ang isa pa ay gumabay sa bala. Para sa kanya, walang duda na ang mahal na Birhen ng Fatima ang nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang paggaling, nagdesisyon ang Santo Papa na bumisita sa Fatima upang pasalamatan ang mahal na ina. Nang siya'y makarating sa banal na lugar, dinala niya ang bala na tumama sa kanya at inilagay ito sa korona ng estatwa ng Birhen. Para sa kanya, ito ay simbolo ng kanyang malalim na pasasalamat at ng pagkilala sa milagro ng kanyang kaligtasan. Habang nakaluhod siya sa harap ng estatwa,
ang kanyang panalangin ay puno ng emosyon. Ina ng Diyos, wika niya, salamat sa iyong proteksyon. Itinatalaga ko sa iyo ang aking buhay at ang aking misyon bilang tagapaglingkod ng simbahan. Habang nagpatuloy ang kanyang pontifikado, mas lalong naliwanagan si Pope John Paul II tungkol sa koneksyon ng kanyang karanasan sa ikatlong lihim ng Fatima. Ang pangitain ng isang obispo na nakasuot ng puti na pinatay ay matagal ng bahagi ng lihim na ito, at sa kanyang pananaw, ang kanyang buhay ay isang literal na katuparan ng propesyang ito. Ngunit ang kanyang pagkakaligtas ay hindi lamang isang personal na milagro, ito ay isang paalala ng patuloy na awa ng Diyos at ng kanyang plano para sa mundo. Sa kabila ng kanyang paniniwala sa mga mensahe ng Fatima, si Pope John Paul II ay naharap sa parehong dilemang kinaharap ng mga naunang Santo Papa. Dapat bang ipahayag sa mundo ang kabuuan ng ikatlong lihim? Sa kabila ng kanyang malalim na pananampalataya, kinilala niya ang potensyal na maling interpretasyon ng nilalaman nito. Ngunit noong 2000, nagdesisyon ang Vatican na ilabas ang bahagi ng ikatlong lihim. Sa isang solemn at maingat na seremonya, ang mga simbolismo ng mensahe ay isiniwalat sa publiko. Ang pangitain ng pagkawasak, pagkamartir, at isang obispong nakasuot ng puti ay ipinaliwanag bilang patungkol sa mga pagsubok na hinarap ng simbahan, lalo na ang tangkang pagpatay sa Santo Papa. Gayunpaman, marami pa rin ang nanatiling hindi kumbinsido. Ang mga naniniwala na ang buong lihim ay hindi pa ganap na naihahayag ay nagtanong, ito na ba ang lahat? Mayroon pa bang mga detalyeng itinago? Habang patuloy na binibigyang kahulugan ang mensahe ng Fatima, si Pope John Paul II ay nanatiling tapat sa panawagan ng mahal na ina. Noong 1984, isinagawa niya ang konsagrasyon ng buong mundo sa Imakuladang Puso ni Maria, na sinasabing katuparan ng isang mahalagang bahagi ng mensahe. Para sa maraming deboto, ito ay isang makasaysayang hakbang na nagbigay ng pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa huling bahagi ng kabanata, ipinakita ang Santo Papa na tahimik na nagdarasal sa kanyang pribadong kapilya. Sa kanyang kamay ay isang rosaryo, at sa kanyang harap ay isang imahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Habang nagsasara ang kabanata, ang kanyang panalangin ay nagbigay ng malalim na mensahe, ang pananampalataya ay ang ating kalasag, at ang pag-asa ay ang ating gabay. Mahal na ina, patuloy mo kaming akayin. Noong kalagitnaan ng dekada 1980, ang mundo ay tila naglalakad sa gilid ng bangin. Ang Cold War ay umabot sa sukdulan, na may banta ng isang digmaang nuklear na maaaring magwasak hindi lamang sa mga bansa, kundi sa buong sangkatauhan. Sa gitna ng tensyong ito, ang mga mensahe ng Fatima ay patuloy na nagkaroon ng kahulugan sa isipan ng marami, lalo na sa simbahan. Habang ang mga leader ng mundo ay naglalaro ng diplomatikong chess, si Pope John Paul II ay nakatuon sa espiritual na digmaan na hindi madaling makita ng iba. Ang panawagan ng mahal na Birhen para sa konsagrasyon ng Russia sa Imakuladang Puso ni Maria ay naging mas mahalaga para sa kanya. Sa kanyang pananaw, ang panalangin at pananampalataya ay ang mga sandatang higit na makapangyarihan kaysa sa anumang armas. Noong 1984, sa ilalim ng liwanag ng mga kandila sa Basilica of St. Peter, pinangunahan ng Santo Papa ang isang espesyal na konsagrasyon. Ang mga mata ng buong simbahan ay nakatuon sa kanya habang kanyang sinabi, ito ay para sa kaligtasan ng mundo. Mahal na ina, iniaalay namin sa iyo ang buong sangkatauhan. Gabayan mo kami sa kapayapaan. Ang akto ng konsagrasyon ay nagbigay ng pag-asa sa maraming mananampalataya, ngunit sa mga mata ng iba, tila hindi pa rin sapat. May mga nagsabi na ang Russia ay kailangang pangalanan ng hayagan, tulad ng iniutos ng mahal na ina. Sa kabila ng debate, isang bagay ang malinaw, ang panalangin ay nagdala ng kakaibang epekto. Sa sumunod na taon, ang tensyon sa Cold War ay unti-unting humupa. Ang dating matibay na rehimeng komunista ng Soviet Union ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Sa mga kalye ng silangang Europa, ang mga tao ay nagsimulang tumindig, humihingi ng kalayaan at karapatang pantao. Marami ang naniwala na ang konsagrasyon ay nagbukas ng pinto para sa mga pagbabagong ito. Habang ang mundo ay unti-unting nagbabago, ang misteryo ng ikatlong lihim ng Fatima ay patuloy na lumutang. Sa mga lansangan ng mga lungsod, sa mga simbahan, at maging sa mga tahanan, patuloy ang usapan, ano ang hindi pa sinasabi ng simbahan? Ano ang nakatago sa mga salitang isinulat ni Elsia? Isang deboto, si Clara, ang nagtipon ng kanyang pamilya isang gabi upang basahin ang mga naipahayag na bahagi ng lihim.
Kung totoo ang mga babalang ito, wika niya, kailangan nating maging handa. Ang dasal ang ating sandata, tulad ng sinabi ng mahal na ina. Pero bakit hindi nila sinasabi ang buong katotohanan? Tanong ng kanyang anak na si Miguel, na puno ng kaba. Siguro dahil sa takot, sagot ni Clara. O baka naman hindi pa ito ang tamang panahon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Pope John Paul II ay hindi tumigil sa kanyang misyon. Naglakbay siya sa iba't ibang bahagi ng mundo, dala ang mensahe ng kapayapaan at pananampalataya. Sa bawat misa at pagtitipon, paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang mga tao na ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa pagbabalik loob sa Diyos. Sa isang misa sa Fatima, muling nagbigay siya ng babala na nag-ugat sa mga mensahe ng mahal na Birhen. Ang kasalanan ay patuloy na nagpapahina sa ating mundo. Ang bawat isa sa atin ay may tungkuling magsisi at manalangin. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng inspirasyon sa maraming tao, ngunit hindi rin naiwasan ang pagdududa at panunuligsa. Sa mga mata ng ilan, ang relihiyon ay tila walang lugar sa mga masalimuot na problemang pandaigdigan. Ngunit para kay Pope John Paul II, ang pananampalataya ay hindi kailanman maaaring ihiwalay mula sa buhay ng tao. Habang lumalapit ang dekada 1990, ang pagbagsak ng komunismo sa silangang Europa ay nagdala ng bagong pag-asa. Ang mga tao ay nagdiwang, naniniwala na ang digmaan sa pagitan ng ideolohiya at pananampalataya ay nagwakas na. Ngunit para sa simbahan, ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga mensahe ng Fatima ay muling binalikan, at ang tanong ay nanatili, naging sapat ba ang ginawa ng mundo upang tugunan ang mga babala ng mahal na ina? Sa likod ng mga tagumpay na ito, ang mundo ay nanatiling mahina sa moral na pagkasira, tulad ng babala sa lihim. Sa huling bahagi ng kabanata, isang tahimik na eksena ang ipinakita, si Pope John Paul II, sa kanyang pribadong silid, muling nanalangin habang hawak ang isang imahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-asa, ngunit sa kanyang mga salita ay naroon ang babala, mahal na ina, tulungan mo kaming makita ang liwanag bago maging huli ang lahat. Noong taong 2000, isang mahalagang anunsyo ang ginawa ng Vatican, ang ikatlong bahagi ng lihim ng Fatima, na matagal nang bumabalot sa misteryo, ay sa wakas ipapahayag. Ang balitang ito ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, nagdala ng parehong pananabik at pag-aalinlangan. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatili si Elsia sa kanyang tahimik na buhay sa kumbento, ngunit alam niyang ang araw na ito ay matagal na niyang hinihintay. Sa isang solem na seremonya sa Vatican, ang dokumento na isinulat ni Elsia noong 1943 ay binasa sa harap ng isang piling grupo ng mga kleriko, iskolar, at tagapagbalita. Ang nilalaman nito ay isang pangitain ng pagkawasak, pagkamartir, at isang obispong nakasuot ng puti na dumaranas ng karahasan. Ipinaliwanag ng Vatican na ang pangitain ito ay tumutukoy sa mga pagsubok na hinarap ng simbahan sa buong kasaysayan, lalo na ang tangkang pagpatay kay Pope John Paul II noong 1981. Ang tagapagsalita ng Vatican, si Cardinal Angelo Sodano, ay nagbigay ng paliwanag, ang ikatlong lihim ay isang simbolikong mensahe. Ito ay naglalarawan ng mga sakripisyo ng mga nananalig, ang mga paghihirap ng simbahan, at ang tagumpay ng pananampalataya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kabila ng paglabas ng lihim, maraming tao ang nanatiling hindi kumbinsido. Sa mga lansangan, simbahan, at maging sa media, ang mga tanong ay patuloy na bumalot sa usapin. Ang ilan ay nagsabing tila hindi ito ang buong kwento. Ang iba naman ay nagduda na may mas nakakatakot pang bahagi ng lihim na sadyang itinago ng simbahan. Isang manunulat na Katoliko, si Miguel Navarro, ay naglabas ng artikulo sa isang pahayagan. Kung ito lamang ang ikatlong lihim, wika niya, bakit ito inabot ng halos 60 taon bago isiwalat? Ano ang ikinatakot ng simbahan? Ang mga ganitong tanong ay hindi lamang mula sa mga kritiko. Maging ang mga debotong Katoliko ay nagtanong, hindi upang kondenahin ang simbahan, kundi upang mas maunawaan ang nilalaman at kahulugan ng mensahe. Habang ang mundo ay abala sa diskusyon, si Elsia ay nanatiling tahimik sa kumbento. Sa kabila ng kanyang edad at kalusugan, ang kanyang pananampalataya ay nanatiling matatag. Sa isang bihirang panayam na ibinigay niya sa isang pari na bumisita sa kanya, sinabi niya, ang mensahe ng mahal na ina ay hindi dapat sukatin sa takot o intriga. Ito ay isang paalala na ang pananampalataya, pagsisisi, at panalangin ang tanging sandata natin laban sa kasamaan. Ang lihim ay hindi isang pagtatapos, kundi isang panawagan.
Habang nagpapatuloy ang mga tanong, ang Vatican ay nanindigan sa kanilang paliwanag. Para kay Pope John Paul II, ang mensahe ng Fatima ay higit sa simbolismo ng pangitain. Ito ay isang paalala na ang kasaysayan ng mundo ay nababalot sa espiritual na digmaan. Sa isang talumpati, sinabi niya, "Ang mga babala ng mahal na ina ay hindi lamang para sa nakaraan. Ito ay patuloy na tumutukoy sa ating kasalukuyan at sa ating hinaharap. Ang pananampalataya ay ang ating gabay at ang panalangin ay ang ating sandata." Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, ang paglabas ng lihim ay nagdala ng muling sigla sa debosyon sa mahal na Birhen ng Fatima. Ang mga peregrinasyon sa banal na lugar ay lalo pang dumami. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga tao ay nagtungo sa Fatima upang magdasal, mag-alay ng sakripisyo, at humingi ng biyaya. Sa huling bahagi ng kabanata, ipinakita ang isang eksena sa Fatima. Isang grupo ng mga bata, hindi nalalayo sa edad ni Nelsia, Francisco, at Jacinta noong 1917, ang tahimik na nagdarasal sa harap ng estatwa ng mahal na Birhen. Isa sa kanila, si Ana, ay nagsabing, "Ang mahal na ina ay nagbigay ng babala dahil mahal niya tayo. Kung tayo'y magdarasal at magsisisi, may pag-asa pa." Ang eksenang ito ay tila salamin ng nakaraan, na nag-ugnay sa mga unang tagakita ng Fatima at sa mga bagong henerasyong tumutugon sa parehong panawagan. Habang natatapos ang kabanata, isang tahimik ngunit makahulugang tanong ang naiwan, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, makikinig kaya ang sangkatauhan sa panawagan ng mahal na ina? Ang sagot ay nasa puso ng bawat isa. Noong pumasok ang ika-21 siglo, ang mundo ay patuloy na humarap sa masalimuot na hamon, hindi lamang sa politika at ekonomiya, kundi pati na rin sa moralidad at pananampalataya. Ang mga mensahe ng Fatima, bagamat bahagi ng kasaysayan, ay patuloy na nagkaroon ng makahulugang impluensya sa mga nananalig at maging sa mga hindi. Ngunit sa kabila ng panawagan ng mahal na ina para sa pagbabalik loob at panalangin, ang simbahan mismo ay naharap sa mga krisis na nag-ugat sa loob nito. Habang ang mga simbahan sa maraming bansa ay nanatiling punuan, lalo na tuwing mga pista at espesyal na okasyon, ang pang-araw-araw na pananampalataya ay tila humina sa maraming tao. Sa Europa, na dati sentro ng Katolisismo, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga pari at madre. Ang mga monasteryo at kumbento, na minsan ay buhay na buhay, ay naging tahimik at halos wala ng mga bagong bokasyon. Isang araw, sa isang maliit na parokya sa Portugal, isang matandang pari na nagngangalang Padre Antonio ang nagbigay ng sermon sa harap ng halos kalahating punong simbahan. Ang kanyang boses ay mabagal ngunit puno ng emosyon. "Mga kapatid," wika niya, "ang mahal na ina ng Fatima ay hindi lamang nagbigay ng babala noon. Ang kanyang panawagan ay buhay pa rin hanggang ngayon. Ngunit nasaan tayo? Nasaan ang ating pananampalataya?" Ang kanyang mga salita ay tumimo sa puso ng ilan, ngunit marami ang nanatiling tahimik. Tila ba ang mga salita ay hindi sapat upang maibalik ang sigasig na minsang nag-apoy sa kanilang pananampalataya. Samantala, sa Vatican, ang mga leader ng simbahan ay patuloy na humarap sa mga kontrobersya. Ang mga iskandalo na nag-ugat sa mga maling gawain ng ilan sa kanilang hanay ay nagbunsod ng malawakang pagkondena at pagkawala ng tiwala ng publiko. Ang mga usaping ito ay naging balakid sa misyon ng simbahan na ipalaganap ang mensahe ng Fatima at ng Ebanghelyo. Isang mataas na opisyal sa Vatican, si Cardinal Lorenzo, ang nagsalita sa isang pribadong pulong. "Ang ating pananampalataya ay sinusubok, hindi lamang mula sa labas kundi mula sa loob. Kailangan nating tandaan ang mga babala ng mahal na ina, ang kasalanan, ang kayabangan, at ang pagkakanya-kanya ang nagdadala ng pagkawasak." Ang kanyang mga salita ay nagdala ng mabigat na katahimikan sa silid. Alam ng bawat isa na tama siya, ngunit ang landas tungo sa pagbabago ay puno ng hamon. Habang ang simbahan ay naharap sa mga hamong ito, ang mga debotong tapat sa mensahe ng Fatima ay patuloy na nagtipon upang magdasal. Sa Fatima mismo, ang mga peregrinasyon ay hindi kailanman tumigil. Taon-taon, milyon-milyong tao ang nagtutungo sa banal na lugar, dala ang kanilang mga intensyon at pag-asa. Isang babae na nagngangalang Sofia, na dumalo sa isang misa sa Fatima, ay nagsalita sa isang kapwa deboto. "Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa mundo, naniniwala akong naririnig tayo ng mahal na ina. Ang mga sakripisyo natin dito ay hindi mawawalan ng kabuluhan." Ang ganitong pananaw ay nagbigay inspirasyon sa marami. Sa bawat rosaryong binibigkas, sa bawat kandilang sinisindihan, ang debosyon ng mga tao ay nananatiling buhay.
Ngunit hindi maikakailang ang krisis ng pananampalataya ay naroon pa rin. Sa mga mas modernong lungsod, lalo na sa kanluran, ang relihiyon ay tila nawawala sa pangunahing bahagi ng buhay ng mga tao. Ang mga kabataan, na dati nakikilahok sa mga tradisyon ng simbahan, ay naghanap ng ibang mga paraan upang maipahayag ang kanilang mga paniniwala. Isang grupo ng kabataan sa Lisbon ang nagtipon upang talakayin ang kanilang pananaw. Si Rafael, isang 22 taong gulang na estudyante, ay nagsabi, ang mga mensahe ng Fatima ay tila luma na para sa maraming tao. Pero sa tingin ko, hindi ito tungkol sa kung kailan nangyari. Ito'y tungkol sa kung paano natin ito maiugnay sa ating buhay ngayon. Ang ganitong mga talakayan ay nagdala ng pag-asa na may mga kabataan pa rin ang handang pagnilayan ang kahalagahan ng pananampalataya. Habang nagpatuloy ang mga debate tungkol sa estado ng simbahan at ng pananampalataya sa mundo, ang isang bagay ay nanatiling tiyak, ang mga mensahe ng Fatima ay hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan. Ang panawagan para sa panalangin, pagsisisi, at pagbabago ng puso ay mananatiling mahalaga sa lahat ng panahon. Isang gabi sa Fatima, habang ang mga kandila ng mga deboto ay nagliwanag sa paligid ng dambana, isang matandang madre ang tahimik na nanalangin. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng damdamin. Mahal na ina, wika niya, gabayan mo kami sa gitna ng kaguluhan. Ipaalala mo sa amin na ang pananampalataya ay ang aming liwanag. Sa huling bahagi ng kabanata, ang mundo ay ipinakita bilang isang lugar ng patuloy na laban sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mga mensahe ng Fatima ay muling umalingaw-ngaw, isang paalala na sa gitna ng krisis, ang pananampalataya at panalangin ang tunay na sandigan ng sangkatauhan. Habang ang mga siglo ay nagpalit ng panahon, ang kwento ng Fatima ay nanatiling isa sa mga pinakamahiwagang kabanata sa kasaysayan ng simbahan. Mula sa tahimik na mga burol ng Portugal noong 1917 hanggang sa mga modernong lungsod ng ika-21 siglo, ang mga mensahe ng mahal na ina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa puso ng sangkatauhan. Sa Fatima, ang banal na lugar ay hindi lamang isang destinasyon para sa mga peregrino, kundi isang tahanan ng espiritual na paggising para sa mga dumadalaw. Isang tag-araw, milyon-milyong tao ang muling nagtipon sa dambana, dala ang kanilang mga panalangin, pag-asa, at takot. Sa harap ng dambana, ang liwanag ng libu-libong kandila ay nagbigay buhay sa gabi, na parang mga bituin bumaba sa lupa. Isang pari na nangunguna sa misa, si Padre Miguel, ay nagbigay ng isang sermon na tumagos sa damdamin ng lahat ng naroroon. Mga kapatid, wika niya, ang panawagan ng mahal na ina ay hindi nagbabago. Sa bawat panahon, ang sangkatauhan ay haharap sa mga pagsubok, ngunit ang sagot ay nananatili, pananampalataya, panalangin, at pagsisisi. Ang kanyang mga salita ay binalot ng katahimikan, na parang bawat isa ay nagmuni-muni sa bigat ng mensahe. Isang batang babae, si Ana, na dumating kasama ang kanyang pamilya, ay nagtanong sa kanyang ina matapos ang misa, "Nanay, bakit tayo nagdarasal ng rosaryo? Talaga bang naririnig tayo ng mahal na ina?" Ngumiti ang ina ni Ana at hinawakan ang kamay ng bata. "Anak, ang bawat dasal ay umaabot sa langit. Hindi man natin makita ang sagot kaagad, dapat tayong maniwala na ang mahal na ina ay laging nariyan para sa atin." Habang patuloy ang mga taon, ang mga mensahe ng Fatima ay patuloy na naging inspirasyon ng marami. Ngunit ang kanilang impluwensya ay hindi lamang limitado sa mga relihiyosong komunidad. Ang mga lider ng mundo, mula sa mga pangulo hanggang sa mga diplomatiko, ay tinanggap ang mensahe ng kapayapaan na ipinahayag ng mahal na ina. Noong 1989, ang pagbagsak ng Berlin Wall ay nagdulot ng pag-asa sa isang mas mapayapang mundo. Marami ang naniniwala na ang panalangin at konsagrasyon na isinagawa ng simbahan ay may bahagi sa pagbabagong ito. Gayunpaman, hindi rin maitatanggi na ang mga bagong hamon ay patuloy na lumitaw, na parang paulit-ulit na nagpapaalala na ang mensahe ng Fatima ay may kaugnayan sa bawat yugto ng kasaysayan. Isang araw, sa isang panayam sa Vatican, si Cardinal Lorenzo, na naging tagapagtanggol ng mga mensahe ng Fatima, ay nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa modernong mundo. Ang ating teknolohiya ay nagdala ng kaginhawaan, ngunit nagdala rin ito ng pagkakahiwalay. Ang mensahe ng Fatima ay isang paalala na ang sangkatauhan ay dapat manumbalik sa Diyos, hindi sa makinarya o material na yaman. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa maraming mananampalataya, ngunit pati na rin sa mga skeptiko.
Sa kabila ng mga tanong at agam-agam, ang Fatima ay nanatiling sentro ng isang pandaigdigang dialogo tungkol sa pananampalataya, pag-asa, at pagbabago. Samantala, sa tahimik na kumbento kung saan namuhay si Elsia sa halos buong buhay niya, isang maliit na seremonya ang isinagawa upang gunitain ang kanyang pamana. Noong 2005, pumanaw si Sister Elsia, ngunit ang kanyang mga salita at sakripisyo ay nanatili sa puso ng lahat ng nagmahal sa kwento ng Fatima. Sa harap ng kanyang libingan, isang grupo ng mga madre ang nagtipon upang magdasal. Isa sa kanila, si Sister Maria, ay nagsabi, si Sister Elsia ay isang halimbawa ng tunay na pananampalataya. Hindi niya iniwan ang kanyang misyon, kahit gaano kabigat ang responsibilidad. Habang natatapos ang kabanata, ipinakita ang isang eksena sa Fatima. Isang bata na hawak ang rosaryo, tahimik na nagdarasal sa harap ng dambana. Sa kanyang murang edad, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, na parang nauunawaan niya ang halaga ng panalangin. Ang Fatima ay hindi lamang kwento ng nakaraan, sabi ng isang matandang peregrino, habang binabantayan ang eksena. Ito ay isang pamana para sa ating lahat, isang paalala na kahit anuman ang mangyari, ang Diyos ay laging nariyan para sa atin. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito, mag-iwan ka ng isang salita sa comments, liwanag. Gusto naming malaman kung sino ang mga tunay na nakinig at nagnilay. Salamat sa iyong oras at pananampalataya.